Wellman TV. Marshall Ortega. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 626. Puno ng galit ang mga mata ni Draven. Demonyo ka. Pinatay mo ang kapatid ko, mamamatay ako kasama mo. Die with me. Basura ka, samobra ka sa sarili mo. Sabi ni Marshall, nagpunas ng wet wipe sa kamay. Walang sinuman sa mundong ito ang maaaring mamatay kasama ko. Nag-combold si Draven para sa activation device, ang kanyang daliri ay nag-hover sa ibabaw ng button. Tumigil ka. Kumuha ka ng isa pa. Hakbang, at matatapos mo na. Itinabi ni Marshall ang basang punas sa kamay, matalas ang boses, nasa gilid ka na ng impyerno. Hindi ka na makakakita ng paraiso sa buhay na ito. Huminto si Draven, sumulyap kay Marshall habang papalapit siya. Alam mo ba kung ano ang nakatago sa basement? With a cold expression, Marshall answered, 2 tons of explosives. Alam kong pinaghahandaan mo ang araw na ito, ngunit ngayong nandito na ako, hindi natutugan ang mga pampasabog na iyon sa mga utos mo. Ang panandaliang pagkabigla ni Draven ay napawi sa hinala. Nagawa ba nilang i-disable ang lahat ng trigger? Sa isang panandaliang gulat, siya ay nanunuya. Sa tingin mo matatakot mo ako sa isang trick? Tingnan mo ito, isang pindutin ng mga buto na ito, at ang gusaling ito ay magiging mga durog na bato. Bata ka pa, pero nagkakamali ka. Kaibigan mo si Annie. I'll let her go. Let's end this personal vendetta here. Sabi nila, matalino na mag-iwan ng paraan, para magkita ulit kayo balang araw. Tayong nakatira sa gilid ay nangangailangan ng paraan upang mabuhay at magpatuloy. Iligtas mo ako, at ipapakita ko sa iyo ang lihim na pagtakas. Ibibigay ko pa sa iyo ang kalahati ng aking kapalaran. Ano ang iyong sasabihin? Gumapang ang mga labi ni Marshall sa isang malamig at walang katatawa ng ngiti. I'm not here to mess around. I'm here to end things. Hindi ako umaalis ng anumang silid para makatakas. Since you've chosen to stand against me, tapos ka na. There's no need for further words. Sa pagkakataong iyon, nagkukumpulan sina Gavin, Bill, Catherine, at ang iba pa sa paligid ni Marshall, lahat sila ay natigilan habang nakatitig sa remote control na nasa kamay ni Draven. Tama si Draven kung ang dalawang pampasabog na iyon ay pumutok, ang buong gusaling ito ay mawawala sa loob ng ilang segundo. Maingat na lumapit si Catherine kay Marshall, mahinang nagsalita, Marshall, please, don't make a rash move. Stay out of it. Kailangan ko ba ng advice mo? Ibinalik ni Marshall ang kanyang boses ng matalas at hindi sumusuko. Humalaklak si Draven, ang boses ay tumutulo sa amusement, anong problema? Natatakot na ba kayong lahat ngayon? Tingnan mo, mapag-uusapan pa natin ito. Sabihin mo sa akin kung magkano ang aabutin. Si Eve ay nakakuha ng maraming pera na nakatago sa mga account sa ibang bansa. Hindi pinansin ni Marshall ang walang katapusang Saturday ni Draven, nakaturo ang daliri niya sa dumaraming mga tulisan mula sa Draven Group. Nilingan niya si Gavin, parang yelo ang boses. Alagaan ang mga peste na ito. Sa isang kisap mata, sina Gavin, Bill, at ang iba pa ay sumugod sa mga tauhan ni Draven na parang mga lobo sa gitna ng mga tupa, na walang kahirap-hirap na dinaig sila ng may nakamamatay na katumpakan. Ang paradahan sa ilalim ng lupa ay sumabog sa kaguluhan, naputol ang mga paa, damanak ang dugo, ang eksena ay isang siklab ng karahasan. Nakatayo si Draven, natulala. Hindi kumibo si Marshall sa harap ng remote na nasa kamay niya na dismiss na niya ang pananakot ni Draven. Habang nag-aalangan si Draven, isang flash ng paggalaw ang nahadyap ng kanyang mata. Si Marshall ay tumakbo pasulong, hinawakan si Annie mula sa kanyang pagkakahawak sa isang kisap mata. Nakatingin sa ibaba na hindi makapaniwala, nakita ni Draven ang kanyang kamay, ang kanina pa nakahawak ng kutsilyo sa lalamunan ni Annie, ay naputol na ngayon, na nakahandusay sa sahig. Napakabilis ng takbo ni Marshall, ni hindi pa nag-react si Draven. Isang nakakalokong tawa ang bumubula mula sa lalamunan ni Draven. Sa bilis na ito, madali siyang napatay ni Marshall nang hindi pinagpapawisan. Bakit hindi mo na lang ako pinatay? Walang init ang ngiti ni Marshall. Dahil may iaalok ka pa.
I gave you a chance. Now stop stalling and do what you must. I don't have time for your theatrics. Gulong-gulo ang isip ni Draven. Paano niya nalaman ang sikreto ko? Hawak-hawak ang kamay niyang sugatan, ngini siya ni Draven. Ikaw talaga ay isang taong walang takot. Kung sabik kang mamatay, gagawin ko ito. Habang kinakapa ni Draven ang detonator, nanginginig na hinawakan ni Annie ang kamay ni Marshall, ibinaon ang mukha sa dibdib nito sa takot. Bagaman ang banta ng kamatayan ay nagbabanta, nadama niya ang hindi inaasahang kapayapaan, naaliw sa init ng yakap nito. Kung kailangan niyang harapin ang kanyang katapusan, at least ito ay sa kanya. Ang mga natitirang Draven goons, nabasag ang kanilang tapang, nahulog sa lupa, nanginginig sa takot. Ang mga pampasabog sa gusali ay maaaring mapuksa ang lahat ng tao dito sa isang iglap. Sina Gavin, Bill, at Catherine ay nagtipon sa paligid ni Marshall, handa para sa pinakamasama. Sumilay si Bill ng mapait na ngiti. Kung bababa tayo ng ganito, at least we're doing it with some dignidad. Ngumisi si Marshall, hindi mapakali. Nagkamali ka ng timing. Hindi ito ang iyong sandali para sa isang magiting na sakripisyo. Bakas sa mukha ni Bill ang pagkalito. Hinigpitan ni Anak ang pagkakahawak kay Marshall, ayaw bumitaw habang hinahanda niya ang pagsabog na hindi dumating. Sa halip, nalanghap niya ang pamilyar na pabango ng damit nito, ninanamnam ang ginhawa ng mga bisig nito, hindi naglakas loob na imulat ang mga mata. Nag-alab ang galit ni Catherine nang makitang mahigpit na kumakapit kay Marshall si Annie, ayaw nitong pakawalan. Humakbang siya at sumigaw, bitawan mo. Matinis ang boses niya sa frustration. Pero parang walang pakialam si Annie sa lahat ng nasa paligid niya, lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak kay Marshall. Naputol ang pasensya ni Catherine. Sabi ko, bitawan mo. Hindi mo ba ako narinig? Isang biglaang, matinding sakit ang bumalot sa mga braso ni Annie, na nagpabalik sa kanyang kamalayan. Idinilat niya ang kanyang mga mata nang makitang nakatitig sa kanya si Catherine na may bahagya pang naitatagong galit. Bakit ang higpit ng hawak mo kay Marshall? Bitawan mo na siya. Namula si Annie, nahihiya, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Tapos na. Hindi pumutok ang bomba. Tingnan mo mukha mo. You're really an amazing actress, Catherine scoffed, crossing her arms. You could have fooled me. Annie stammered, akala ko sumabog na. Pero hindi pala. It's fine now. Stop trying to throw yourself at Marshall every time something goes wrong, tinabi siya ni Catherine at lumingon kay Marshall. Nadisarmahan ba talaga ang bomba? Kailangan ko ng yakap ngayon. Itinulak siya ni Marshall sa sobrang galit. Nakakaawa. Tinadyakan ni Catherine ang paa sa frustration. Ito ay katawa-tawa. Draven, duwag ka. Nasaan ang bomba? Just hit the button already, blow us all to pieces. Si Draven, nauutol pa rin sa kaguluhan, ay nakatingin sa kanila nang hindi makapaniwala. Baliw ba ang mga taong ito? Nakatanggap na si Catherine ng balita mula sa kanyang mga especially iya sa Wisteria residents bawat activation device sa Draven Tower ay hindi pinaganya. Sa sobrang galit, pinindot ni Draven ang button, ngunit walang nangyari. Sa sobrang galit, itinapon niya sa tabi ang remote, pasuray-suray na paatras hanggang sa mapasandal siya sa pader, tumawa ng malakas. I heard they call you Mr. Ortega. So you're Marshall Ortega, how fitting. Ngumisi si Draven, lalong lumakas ang pagtawa niya. At least makikita ko ang liwanag bago ako mamatay. Napangisi si Catherine. Ikaw. Talking about light. You're no righteous man. You're a villain. Just die already. Nang walang paabi, bumunot siya ng kutsilyo at sinugod siya. Hinawakan ni Marshall ang braso niya. Teka. Sa isang pangwakas, desperadong hakbang, si Draven ay naglabas ng isang chip mula sa kanyang palawit at kinuha ang isang bank card, na ibinigay pareho kay Rob. Kabanata 627 Walang magpakailanman. Draven, may nangyari. Isang babae ang nagmamadaling pumasok mula sa labas, halata sa boses ang gulat. Ngunit sa sandaling nakita niya ang kakilakilabot na eksena sa harap niya, natigilan siya.
Nanlilisik ang mga mata niya kay Draven na sunod Sun Yuren, saka nalipat ang tingin kay Marshall at sa iba pa. Ay ikaw ba? Napabuntong hininga siya, nagulat, nanlaki ang mga mata nang mapansin ang madilim na kapaligiran sa paligid nila. Ang kanyang instincts ay nagpa-attract sa kanya. Ang babae ay kapatid ni Draven, si Obadiah Jensen. Siya rin ang taong nakatagpo ni Marshall at ng grupo noong una silang dumating sa Howlstead. Binaril ni Obadiah si Marshall ng isang maput na titig. Ginawa mo to sa kapatid ko. Papatayin kita. Dumura siya, kumuha ng maikling kutsilyo sa lupa at sinuntok si Marshall. Bago pa niya ito maabot, sinipa siya ni Catherine ng malakas, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sa mabilis na katumpakan, kinuha ni Catherine ang kutsilyo at itinutok ito sa ulo ni Obadiah. Draven, his voice desperate, shouted, "Please, spare her." Wala siyang ginawang masama kay Cher. Ang nagawa lang niya ay magtago sa likod ng Draven Group at mangbuli ng iba. Pumitik ang palso ni Catherine, at sa isang iglap, hinampas niya ito. Malinis na pinutol ng talam ang braso ni Obadiah. Sumigaw si Obadiah, ang sakit na nararamdaman niya, at siya ay nahimatay. Napayuko si Draven sa panghihinayang. Mr. Ortega, I know I deserve death, but here. Inabot niya ang isang folder. Ito ang mga talaan ng lahat ng taong nakausap ko sa paglipas ng mga taon. Inilalantad nila ang tunay na katakutan ng mga halimaw na iyon, mga video, mga dokumento, lahat. Mas masahol pa sila kaysa sa akin. Kailanman ay. Mr. Ortega, I have an older sister. 4 years, she's ignored us, but Annie knows what happened to me as a child. She can tell you everything. Basag ang boses niya sa kalungkutan, kaawa-awa kong kapatid. Buhay pa siya. Pagkatapos kong patayin ang kanyang homeroom teacher, pinili ko ang landas na ito, at hindi na niya ako kinausap. Pakiusap. Ibigay mo sa kanya ang 200,000 sa card na ito. Ito ay malinis na pera. Pinunit ito bago ako nahulog sa kadilimang ito, nagsumikap bilang isang deckhand. Deserve niya ito. Sobrang nahirapan siya. Sinubukan ni Steve na bigyan siya ng pera ng maraming beses, ngunit tinanggihan niya ito. Mas gugustuhin niyang makipagpunyagi sa kanyang mga anak kaysa tanggapin ang anumang bagay mula sa akin. Sa tingin niya ay may bahid ito. Pero ikaw, Mr. Ortega, iba ka. Kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol dito, tatanggapin niya. Kinuha ni Marshall sa kanya ang bank card at ang chip. Sige, sabi ni Marshall pagkatapos ng sandaling katahimikan. Susundin ko ang hiling mo. Tumigil siya, tumigas ang ekspresyon. Pero Draven, kahit napilitan ka sa buhay na ito, hindi matatawaran ang sakit na naidulot mo sa inosente. Masyado kang maraming kabangisan. Now, it's time for you to pay with your life. Walang ibang salita, lumingon si Marshall, sinipa ang isang maikling kutsilyo na nakalatag sa sahig. Lumipad ang kutsilyo. At sa isang iglap, pinugutan nito ng ulo si Draven. Nag-spray out ang dugo, minarkahan ang malungkot na pagtatapos ng isinumpang buhay ni Draven. Iniwan ni Marshall ang bank card at address ni Rachel, pagkatapos ay ibinigay ang chip kay Catherine. Kunin mo na ito. Walang silbi sa akin, ngunit pinangangasiwaan ng Wisteria residents ang mga bagay na ito ng mas mahusay kaysa sa aking makakaya. Kung sino ang huhulihin o i-eliminate, nasa iyo yun. Sabik na kinuha ni Catherine ang chip. Marshall, we can finally talk like normal people. I'm so happy. Nagtaas ng kilay si Marshall. O sige, maging masaya ka sa ibang lugar. Annie, alis na tayo. Iuuwi na kita. Nag-aalala na siguro ang mga magulang mo. Gavin, kontaken mo na si General Farron. Na-deactivate na ang mga pampasabog sa Draven Tower. Well, ipaubaya mo na sa kanila ang iba. Let's head back. Nang makarating sa Special Forces ang mensahe ni Gavin, nilusob nila ang Draven Tower. Ang Draven Group, na naging terorista sa lugar sa loob ng halos isang dekada, sa wakas ay natapos din. Paakay na sana si Annie sa kotse kasama si Marshall nang sumiksik si Catherine sa passenger seat. Sakay ka sa kotseng ito. Si Annie, nakakataas pa lang ng paa para pumasok,
ay nag-alinlangan bago ito hinayla pabalik at umupo sa likuran. Sa Wisteria Intelligence Agency, ang chip na dinala ni Catherine ay agad na ipinasa sa chain of command sa Draconia. Isang unos ng hustisya ang pinakawalan, na pinupuntirya ang mga kriminal na sangkot sa imperyo ni Draven. Isa-isang nahuli ang mga kasabwat sa mga krimen ni Draven. Sa huli, si Draven, na may sariling buhay na puno ng kasalanan, ay pinabagsak ang mga mapagkunwari at mga hamak na kasama niya. Makalipas ang kalahating oras, dinala ni Marshall at ng iba pa si Annie pabalik sa Howlstead. Sinugod ni Anek sina Crispin at Sky, ibinagsak ang sarili sa kanilang mga bisig, umiiyak na hindi mapigilan. Napaluhod siya sa hikbi, nakatitig sa larawan ni Santiago, malayang umaagos ang mga luha. 20 taon na ang nakalilipas, sa isang malamig na gabi ng taglamig, si Annie Sanggol pa rin ay iniwan ng kanyang mga kapanganakan na magulang sa pasukan ng Howlstead. Nang maglaon, habang lumalaki siya, isiniwalat sa kanya ng mausisa na mga taga-nayo na siya ay inampun ni na Crispin at Sky, at na ang kanyang tunay na mga magulang ay nakatira sa lungsod. Walang iniwan ang tunay niyang mga magulang. Iniwan lang siyang mamatay sa nyebe, kung hindi siya natagpuan ni na Crispin at Sky noong gabing iyon, nadala na sana siya ng mga ligaw na aso. Noong panahong iyon, si Santiago ay 5 taong gulang pa lamang. Sa kabila ng kanilang kahirapan, kinuha ni na Crispin at Sky si Annie. Kaunti lang sila, madalas na nabubuhay sa patatas, ngunit ibinigay nila sa kanya ang lahat ng pagmamahal na mayroon sila. Sa loob ng 20 taon, tinatrato ni na Crispin at Sky si Annie na parang sa kanila. Bagaman nahihirapan sila, masaya ang kanilang pamilya, at hindi kailanman naramdaman ni Anek na isang tagalabas. Sa tuwing binubuli siya ng mga lokal na manggugulo, laging nandyan si Santiago, mabangis na pinuprotektahan siya. Sa kanyang mga alaala sa pagkabata, si Santiago ay palaging kanyang tagapagtanggol, isang bundok ng lakas. Walang nang ahas na saktan siya. Sa kanyang paglaki, lagi itong nasa ilalim ng maingat na proteksyon ng kanyang kapatid na si Santiago. Noong araw na nagpalista siya, walang katapusang umiyak si Annie. Nang umuwi si Santiago na nakauniporme ng militar sa unang pagkakataon, hindi na napigilan ni Annie ang kanyang emosyon. Siya ay palaging ang kanyang pagmamataas. Salamat sa pagmamahal ng mga Howell, hindi kailanman naramdaman ni Annie ang sakit ng pagiging inabandona ng kanyang mga kapanganakang magulang. Pinalaki nila siya ng walang iba kundi pagmamahal at init. Sa mapayapang mga araw na iyon, sa kabila ng kanilang kahirapan, sila ay mayaman sa kaligayahan, tunay na kaligayahan, na nakaugat sa backlog ng pamilya. Ngunit ngayon, nabasag ang kagalakang iyon sa pagkawala ni Santiago. Ang lahat ng kaligayahan na minsan nilang pinagsaluhan ay nauwi sa isang napakalaking pakiramdam ng pagkawala. Kung minsan, gustong sumigaw ni Annie sa pagkadismaya. Bakit hindi nagtatagal ang magagandang bagay? Bakit hindi natatapos ang pait? Diyos, malupit ka, at hindi man lang ako makapagsalita ng isang mabait na salita sa iyo. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na hawakan ang iyong kamay. Hindi kami sabay na lumakad sa mga tigang na buhangin. Siguro simula ngayon, matutunan ko ng pahalagahan ang mga bagay na tumatagal. Minsan, naniniwala ako na lahat ng bagay ay may katapusan. Ang bawat pagpupulong at bawat poem ay may kanya-kanyang oras. Walang nagtatagal magpakailanman. Kabanata 628, isang babae mula sa Brookhaven. Nang kumalat ang balita na maraming maimpluwensyang tao mula sa Howlstead ang dumating sa bayan, ang mga maliliit na pinuno ng mga pangunahing departamento at lokal na maginoo mula sa malalapit na kilalang pamilya ay nabalisa. Tinalikuran nila ang anumang ginagawa nila, nakikihalubilo man ito sa magkasintahan o nakikisali sa mga laro ng baraha, at nagmadaling pumunta sa Howlstead na parabang ang kanilang buhay mismo ang nakasalalay dito. Ang pagkaapurahan sa kanilang mga paggalaw ay walang ingat, na ang mga kotse ay mabilis na humaharurot na parang nakikipagkumpetensya sa isang mapanganib na karera, ang kanilang pagmamadali ay halos kasing tindi ng isang mabilis na paghabol sa The Fast and the Furious. Pagsapit ng tanghali, ang lugar sa harap ng bahay ni Santiago ay napuno ng lahat ng uri ng sasakyan, ang mga may-ari nito ay makapangyarihan at kilala sa komunidad.
Ito ay isang makasaysayang una para sa Howelstead na masaksihan ang gayong tanawin. Ang mag-asawang Howell, na nanunood sa display na ito, ay hindi maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Ang mga taong minsan nang humahamak sa kanila ay nag-aalok na ngayon ng mainit na pagbati at ngiti. Para sa mag-asawa, ito ay parehong kagalakan at kalungkutan, isang pagsasakatuparan kung gaano kalaki ang nagbago, ngunit gaano kaunti ang kahulugan sa mundo. Ang buhay, tila, ay isang palaisipan na naging mas nakakalito habang sinusubukan mong lutasin ito. Marahil, naisip nila, mas mabuti na huwag subukang unawain ang lahat. Pagkatapos ng lahat, sa paghahanap ng mga sagot, maaari mong mawala ang lahat ng mahalaga. Labis na naantig sina Crispin at Sky sa ipinakitang paggalang dahil napakaraming pumupuri sa alaala ni Santiago. Ito ay isang simple, mapait na kapayapaan, ngunit isa na nanirahan sa kanilang mga puso. Ang serbisyong pang-alaala ay umabot hanggang hating gabi, kung saan ang mga taga-nayon ay nag-aatubili na umalis, na nagtatagal sa kanilang malungkot na katahimikan. Pagsapit ng gabi, tuluyang nawala ang bagyo. Ang mga ulap ay naghiwalay, na nagbigay daan sa isang malalim na asol na kalangitan, at isang mahiyaing paglubog ng araw ang nagpaligaw sa tanawin sa isang malambot, gininto ang glow. Sa pamamagitan ng mga puno at sa ibabaw ng mga burol ng nayon, ang huling sinag ng liwanag ay nagbigay ng malabo, pulang kulay na ningning sa si Santiago. Pern. Nang umalis si Hunter at ang kanyang grupo, ang mga lokal na elite ay nakipagpalitan ng mabilis na kasiyahan sa mga Howell bago sumakay sa kanilang sariling mga sasakyan. Ang mataong tanawin ay mabilis na nagbigay daan sa karaniwang katahimikan ng nayon. Pagkatapos ng seremonya, ang mga piling miyembro ng Werewolf Special Forces, kasama ang 30 kandidato na napili para sa International Military Martial Tournament, ay pumasok sa Memorial Hall ng Santiago pagkatapos lamang mawala ang mga tao. Isinaayos ni Marshall ang 30 kandidatong ito na dumalo sa palem ni Santiago upang itanim sa kanila ang karangalan ng kanilang tungkulin bilang sundalo at ang kahalagahan ng pagtupad sa responsibilidad na kanilang dinadala. Hindi nagtagal bago umalis ang grupo sa Howelstead, dinala sila ng kanilang paglalakbay sa base militar ng Wolfsbane Summit sa Brighton para sa isang matinding buwan ng pagsasanay. Samantala, ang iba pang Werewolf Special Forces, sa ilalim ni Silas, ay nagtungo sa base militar ng Wallaby Mountain sa labas ng Brookhaven. Si Marshall naman ay pabalik na sa Kapitolyo ng P-Marshal siya. Ipinangako niya kay Draven, sa kanyang mga huling sandali, na maghahatid ng isang partikular na bank card sa kapatid ni Draven. Ang pera sa card ay kinita ni Draven noong kanyang kabataan noong siya ay nagtrabaho sa isang barko-pera. Siya ay kumita sa pamamagitan ng pagsusumikap, hindi sa pamamagitan ng mga kriminal na gawain na sumunod. Alam ni Marshall na kailangan niyang hanapin ang kapatid ni Draven at tulungan ang matigas ang ulo ngunit nakakaawa na babae. Kinaumagahan, maagang nagising si Marshall, nababalot ng mahinang ulan ang kabisera ng P-Marshal siya. Ang banayad na ambon sa Brookhaven ay palaging may mapanglo na pakiramdam, na parang ang panahon mismo ay nagdadalamati. Sa gitna nito, isang babae mula sa Brookhaven ang nakatayo sa isang makitid, basang-basa ng ulan, na may hawak na isang lumang payong. Siya ay nabibigatan ng kalungkutan na tila walang katapusang bilang ng ulan. Nakatayo siya, naghihintay sa isang bagay na alam niyang hindi darating, gayunpaman, hindi niya magawa. Inov. Bagamat nawala ng pag-asa ang kinabukasan, patuloy siyang tumitig sa abot-tanaw, kung saan ang mahinang tunog ng mga lumilipat na ibon ay sumisigaw, ang kanilang malungkot na awit ay nahahalos sa ulan. Sa loob ng isang maliit, sira-sira na silid sa katimugang gilid ng kabisera, nakaupo si Rachel Jensen, hawak ang larawan ng kanyang 4 na kapatid mula sa kanilang pagkabata, na tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Draven, umalis ka na. Kasalanan ko ang lahat. Bulong niya sa sarili. Kung hindi dahil sa malupit na girong iyon. Kung hindi mo ginawa para sa akin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Pinatay mo ang girong iyon, at pagkatapos ay ginawa mo ang pinakamasamang pagkakamali ng paghihiganti sa mundo at pananakit ng napakaraming inosenteng tao. Siyempre, naiintindihan kita,
pero hindi ko matatanggap ang kinikita mong bahid ng dugo. Kailangan kong ayusin ang mga bagay-bagay. Kailangan kong iligtas ang ating pamilya, palakihin ang aking anak para maging mabuting tao. Draven, Cher, napakalaki ng mga kasalanan mo. Mahigpit na hinawakan ni Rachel ang larawan, ang mga gilid nito ay napunit sa edad, ngunit hawak pa rin ang mga alaala ng mas magandang panahon. Kung may paraan lang para ibalik ang panahon, para mabawi ang sakit at bumalik sa pagiging inosente ng kanilang pagkabata. Noong gabi bago iyon, nalaman ni Rachel na pinatay sina Draven at Cher, at nahuli si Obadias. Ang buong Draven Group criminal gang ay naaresto. Bagamat naputol na niya ang relasyon sa kanila pagkatapos piliin ni Draven at ng iba pa ang kanilang madilim na landas, hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa na maaaring makahanap si Draven ng katubusan. Pero ngayon, huli na ang lahat para sa kanya. Ding, ding. Napatigil siya sa pag-iisip dahil sa malakas na tunog ng phone niya. Are you Livie's mom? Please come to the school immediately. Your daughter is in trouble, and you need to handle it personally. Si Sorina Craven, ang homeroom teacher ni Livia mula sa Southstone No. Isang high school. Ang Southstone No. High School ay isa sa pinakamahusay sa kabisera ng P. Marshall siya. Nakapasok si Livia Graham bilang nangungunang scorer sa distrito at nasa junior year na siya ngayon. Siya ay palaging nangunguna sa kanyang klase mula noon, at si Rachel ay palaging ipinagmamalaki ng kanyang anak na babae. Namatay ang asawa ni Rachel sa isang aksidente sa trabaho 3 taon na ang nakakaraan, at tinanggihan niya ang lahat ng tulong mula kay Draven, determinadong palakihin ang kanyang anak na babae mula sa mundo ng mga kriminal na niyakap ni Draven. Nang marinig na may problema si Livia, nadurog ang puso ni Rachel. Ms. Craven, anong nangyari kay Livia? Tanong ni Rachel, bumabalot sa boses niya ang pag-aalala. Nako, naging bad influence ang anak mo sa iba sa school. Napagdesisyonan ng school na ilipat siya. Kailangan mo nang pumunta sa mga papeles. Gulong-gulo ang isip ni Rachel. Si Livia ay palaging banayad at mapagpigil, walang sinumang nagudyok ng gulo o nasangkot sa mga salungatan. Paano siya naging masamang impluwensya sa iba? Sa pagkakaalam niya, laging nakaupo sa likod ng classroom ang kanyang anak. Ang mga estudyante sa harap ay mga anak ng mga miyembro ng parent committee. Ang mga hindi nag-ambag ng pera sa homeroom teacher ay inilagay sa likod na hanay. Ang mesa ni Livia ay nasa likod, sa tabi mismo ng basurahan. Paano niya naapektuhan ang sinuman sa gayong negatibong paraan? Ang masama pa, base sa paraan ng pagsasalita ni Sorina ay tila nakagawa ng malubhang pagkakamali ang kanyang anak. Mukhang malubha ito kaya mapipilitan pa siyang lumipat ng paaralan. Mahirap itong tanggapin, lalo na dahil ang Southstone No isang high school ang may pinakamataas na rate ng tagumpay para sa pagpapadala ng mga estudyante sa mga nangungunang universidad. Kung ililipat si Livia, masisira nito ang pagkakataong makapag-aral sa isa sa mga nangungunang universidad. Sa gulat, sumugod si Rachel sa ulan, nakalimutan ang kanyang payong at nawalan pa ng sapatos sa proseso. Habang papunta siya sa paaralan, dumating sina Marshall at Elliot sa mga slum, hinahanap si Rachel. Nang hindi siya mahanap doon, mabilis silang nagtungo sa Southstone No. Isang high school. Kabanata 629 na mga tao na tulad mo mula sa mababang uri. Ang pasilyo sa labas ng junior year office sa Southstone No. Isang high school sa kabisera ng P. Marshall siya ay napakatahimik. Isang nakaistilong babae, na nagpapakitang gilas, ay nag-aabot ng bank card kay Sorina, ang guro ng klase. Si Sorina ay may pekeng ngiti na nakaplaster sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay tumutulo ng papuri at pambabula. Nagkunwari siyang nag-aalangan, ngunit mahigpit na nakahawak ang kanyang mga daliri sa card habang umisi siya na parang asong nakakakuha ng treat. Mrs. Yard, I really can't accept this. Binigyan mo na ako ng 100,000 last time, at hindi ko pa nagastos lahat, ani Sorina na kunwaring mahinhin. Kinaway-kaway ng babae ang kamay niya. Kunin mo na. Ms. Craven. Napakaraming ginagawa mo para sa mga estudyante sa iyong klase. Wala ito kumpara sa nararapat sa iyo.
Isa kang edukador, isang arkitekto ng mga batang isip. Ang iyong mga pagsisikap ay hindi mabibili ng salapi. I've always admired teachers, and I truly respect the profession, she continued. Yelena always speaks so highly of you. Nakikinig siya sa iyo na parang hindi siya nakikinig sa akin. Gusto pa nga ni Yelena na maging ninang kanya, Ms. Craven. Tumawa ng malakas si Sorina, nanginginig sa saya. Nako, Mrs. Yard, hinding-hindi ako maaaring maging ninang ni Yelena. Ang babaeng iyon ay nakatadhana sa kadakilaan. Ang babae ay si July Yard, ang ina ni Yelena, nakaklase ng anak ni Rachel. Livia. Ms. Craven, sabi ni July na may matamis na ngiti, salamat sa palaging pag-aasikaso kay Yelena. Marami kaming card na ganito sa bahay, kaya please, kunin mo na. Wala namang problema. Gawin. Ms. Craven. Sa sandaling iyon, dumating si Rachel, nakita niyang inabot ni July ang bank card kay Sorina. Mabilis siyang sumugod kaya nawalan siya ng sapatos at ngayon ay nakatayong nakayapak sa pasilyo. Tumigil si Rachel, hindi sigurado kung hahakbang pasulong o otres, pinapanood ang pagtanggap ni Sorina ng card mula Hulyo nang mapansin ni Rachel na awkward na nakatayo, mabilis na itinago ni Sorina ang card sa kanyang kamay. Mrs. Graham, ano ang tagal mong dumating? Isang malaking kasalanan ang mag-aksaya ng oras ng iba. Mariing sambat ni Sorina. Pilit na ngumiti si Rachel, humihingi ng paumanhin, I'm sorry, Ms. Craven. Noon lang napansin ni Sorina ang hubad na paa ni Rachel at ang katotohanang basang-basa siya ng ulan. Napalitan ng pagtataka ang ekspresyon niya. Mrs. Graham, kagagaling mo lang ba sa pangingisda? How could you show up to school looking like this? Isang sapatos, basang-basa ang damit. Hindi ka ba nahihiya? Matanda ka na, act like it. Dito ka muna at magpatuyo, tapos mag-uusap tayo. Binigyan ni Sorina si Rachel ng masamang tingin bago bumalik kay July. Hindi lahat ng magulang ay maaaring maging kasing composed at pinogaya mo, Mrs. Yard, nakangiting sabi niya. Mabilis na sinubukan ni Rachel na magpaliwanag, I'm sorry, Ms. Craven. Kinabahan ako nang marinig ko ang tawag mo, at nangyari ito. May problema ba kay Livia? Napangisi si Sorina. Teka lang. Magpatuyo ka muna, saka tayo mag-chat. You can wait outside until I'm ready. Don't dirty up my office. Turning to July, Sorina added, Mrs. Yard, please go into my office and relax for a moment. Naghanda ako ng tsaa at merienda para sa iyo. Tinignan ni July si Rachel ng taas-baba, nanunuya. Oh, ikaw ba ang nanay ni Livia? No wonder na ayaw ni Yelena kay Livia. Sa isang magulang na tulad mo, hindi nakakagulat na ang iyong anak ay napakagulo. Kaklase ni Yelena si Livia, at nakakahiya talaga. Kung alam ko lang, I would have kept her out of this class. With a family like yours, it's no wonder na hinihila pababa ang social status natin. Kung sasabihin ko ito sa mga kaibigan ko, mahihiya ako. Naiwang naguguluhan si Rachel. Ano bang problema mo sa pamilya ko? Hindi naman siguro kami kasing yaman mo, pero hindi mo nagagawang bastyusan ang anak ko. Ano ang ginawa niya para mapababa ang katayuan mo? Tumawa ng mapanukso si July. I'll insult your child whatever want. With a family like yours, your child will not amount to anything good when she grown. Karaniwan, si Rachel ay hindi nakikibahagi sa gayong mga argumento, ngunit pagdating sa kanyang anak na babae, hindi siya makapigil. Pabalik. Nang marinig niya ang isang taong nagsasalita ng labis na masama tungkol sa kanyang anak na babae, siya ay naging tulad ng isang nagtatanggol na manok, lahat ay nataranta. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit habang tinuturo si July. I warned you. Don't talk about my Livia again. I won't stand for it. Nagulat sa mabangis na titig ni Rachel, napaatras si July. Sige, sige. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Ayoko kasing, sayangin ang oras ko sa mga taong katulad mo na nasa mababang uri. Sinama ni Sorina si Rachel ng malamig na tingin, sabay snap. This is a school, a place of learning. Don't make a scene here.
Tumalikod si Sorina para maglakad patungo sa opisina kasama si July. Bumantong hininga si July, hindi maaaring kaklase ng anak ko ang isang taong nakatali sa mga kriminal. Masisira ang reputasyon niya. Masiglang tumango si Sorina na parang sabik na bata. Yes, Mrs. Yard, you're absolutely right. Don't waste your kahit ano gagawin nila. Hininga sa mga low-lift na ito. Nang makapasok na sila sa opisina, ipinagpatuloy ni Sorina ang kanyang masasamang gawi. Mrs. Yard, humihingi ako ng paumanhin sa gulo. Hindi ito kasing linis ng bahay mo. Habang nagsasalita siya, galit na tinapik ni Sorina ang alikabok sa sofa, na konsensya pa rin sa hitsura nito. Hinaypan pa niya ang mga unan para masiguradong walang batik ang mga iyon. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, tila nasiyahan siya. Mrs. Yard, malinis na. Please, upo ka. Ipagtitimpla kita ng isang tasa ng tsaa. Kaninang umaga ko lang nakuha ang mga tea bags, lalo na para sa iyo. Oh, at muntik ko nang makalimutan. Nabalitaan kong darating ka, kaya nagpunta ako sa dairy store kaninang umaga at kumuha ng 2 bote ng yogurt. Sinabi nila sa akin na ito ay airlifted mula sa Tanqueria kagabi. Hayaan mo akong dalhin ito para sa iyo upang subukan. Si Sorina ay nagmamadaling kumuha ng yogurt at naghanda ng mga pastry. Hindi nagtagal, ang coffee table ay napuno ng iba't ibang merienda at inumin. Umupo si July, pinagmamasdan si Sorina na tumatakbo, halatang natutuwa sa sarili. Sige po Ms. Craven, kayo na po ang bahala. Nandoon pa po sa labas ang kasuklam-suklam na magulang na iyon. Paalisan niyo na siya at ang kanyang anak sa lalong madaling panahon. Ang pagkakaroon ng ganoong anak sa klase mo ay hindi ako komportable. Isipin mo na lang ang kanyang tiyuhin ay isang leader ng gang. Ang pagkakaroon niya sa parehong klase ng aking anak na babae ay isang masamang tanda. Tumayo si Sorina bago si Julio, tumango ng magalang. Huwag kang mag-alala, Mrs. Yard. Pipirmahan ko siya ng mga papeles at aalis ka agad. I'll take care of it right now, I'm just as worried about my reputation. So wait here for a bit. Magtatagal lang ako. Kabanata 630 gumawa ng mga katawa-tawang paratang. Mabilis na lumabas ng opisina si Sorina at humakbang sa hallway, ang mainit niyang ngiti kanina ay nawala sa malamig na espresso. Huminga siya ng malalim, halatang galit. Kung ang paaralan ay hindi napuno ng mga mag-aaral, maaaring hinayaan niya ang kanyang init ng ulo. Mrs. Graham, tingnan mo na lang ang oras. How could it take you 20 minutes to get from that rundown place of yours to the school? Can't you afford a cab? Oh, wait, I forgot. You can't even afford. Sorina mocked, her gaze drifting to Rachel's bare feet. Tumakbo ka ba dito? Kahanga-hanga. Isang pamilyang tulad mo, na nagpupumilit na mabuhay, at iniisip mo pa rin na maaari mong ipadala ang iyong anak sa isang nangungunang paaralan tulad ng Southstone No. Isang high school. Natigilan si Rachel. Hindi niya inaasahan na si Sorina, sa lahat ng tao, ay magsasalita ng may ganitong kamandag. Ms. Craven, if you're asking how my child went into such good school, I'll tell you Livia entered Southstone No. Isang high school as the top student in the entire district. Unlike some students who get in through connections or by exploiting the system. Namula ang mukha ni Sorina sa galit. Anong sinabi mo? This school is one of the best. Sinong estudyante ang makakabili ng paraan? Maaaring top rank ang anak mo, pero pinaghihinalaan ko pa rin na baka nanloko siya para makuha ang markang iyon. I didn't ask you to bring up irrelevant topics. The reason I called you here is to discuss Livia's transfer paperwork. Hindi ko kukonsintihin ang mga batang tulad niya sa klase ko. Bakit, Ms. Craven? Natatarantang tanong ni Rachel. As far as I know, ang anak ko ang laging nangunguna sa klase mo at hindi nalaglag sa top 3 sa buong school. Ano ang posibleng dahilan para pilitin siyang lumipat? Humihingi ka ng katwiran. Napangisi si Sorina. Itinuturo ko ang pinakamahusay na klase sa grade, lahat ay naglalayon.
Brighton University. May karapatan akong pumili ng uri ng mga mag-aaral na gusto ko. That's reason, Ened. Hindi ka bilang sa klase ko ang anak mo, at tiyak na wala sa school natin. Paalisin mo siya. Naikuyom ni Rachel ang kanyang mga kamao, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Ms. Craven, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang ginawa ng anak ko para hindi ka magparaya sa kanya? Ang mga labi ni Sor Ina ay pumulupot sa isang panunuyan ng isang ngiti. Ang iyong anak na babae ay nagdulot ng malaking pagkagambala sa klase, ganap na nasira ang pagkakaisa sa pagitan ng mga mag-aaral at nakakasagabal sa normal na daloy ng mga aralin. Nakausap ko na ang punong guro, at siya ay ganap na sumasang-ayon sa aking desisyon. Ngayon, kunin mo ang iyong anak at umalis ka. Kukunin ko ang mga papeles. At huwag mo nang isipin ang pagpasok sa aking opisina ng ganyan ang hitsura. Balot ka ng dumi, at ayokong gumawa ka ng gulo sa aking espasyo. Manatili ka rito habang kinukuha ko ang mga form. Ang punong guro, dahil sa awa, ay nag-set up na ng lugar para sa iyong anak sa isang hindi gaanong prestihiyosong paaralan. Maaari kang magtungo doon at direktang i-enroll ang galit ni Rachel sa loob niya, ngunit nilunok niya ito para sa kapakanan ng kanyang anak. Ms. Craven, kung determinado kang ilipat ang anak ko, fine. But you owe me an explanation. How exactly did she disrupt your class? Paano niya ito inistorbo? Inilibot ni Sor Ina ang kanyang mga mata. Let me explain. July, the lady Erlier, her daughter Selena, who was once a respected class leader. But your daughter, Livia, sitting alone in the back, working hard and avoiding interactions. And yet, top student pa rin siya. Nagsimulang dumagsa sa kanya ang ibang mga estudyante para humingi ng tulong, humihingi sa kanya na turuan sila. Sa loob ng 2 linggo ng semestre, naging sentro siya ng atensyon.